Ang hangin sa Maynila ay mabigat, amoy usok, amoy pawis, amoy pag-asa. Kinagat ni Marisa, Maris Diaz ang kanyang labi, pinipigilan ang sariling mapaiyak habang binabaybay ang kalsada ng Ayala Avenue. Ang bawat busina, bawat sigaw, bawat nagmamadaling yapak ay tila humihila sa kanya, nagpapaalala kung gaano siya kaliit sa malaking syudad na ito. Mula sa payapa at simpleng buhay niya sa Tarlac, ang Maynila ay isang halimaw na bumubulwak ng ingay at alikabok. Kaya mo yan, Maris, bulong niya sa sarili, sabay hawak ng mahigpit sa strap ng kanyang lumang bag, para sa nanay ko. Para sa pamilya ko. Ang mga salitang iyon ang pinipigan niya sa kanyang puso upang magbigay lakas, ngunit hindi pa rin napapawi ang kirot ng pag-iisa. Simula nang mawala ang nanay niya, pakiramdam niya'y may malaking butas sa kanyang dibdib, isang sugat na tila walang katuwiran. Ang paghahanap ng kapalaran sa Maynila ang tanging paraan para mabuo muli ang sarili at matupad ang pangarap ng kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding kaba nang makita ang napakalaking gusali ng Alcantara Group. Umaakyat ang kanyang kaba mula sa tiyan hanggang lalamunan. Ito ang pinakamalaking kumpanya na inaplayan niya, halos hindi siya makapaniwala na natawagan siya para sa interview. Huminga siya ng malalim, pilit binubuo ang kanyang sarili bago pumasok. Pagpasok niya sa lobby, para siyang nasa ibang mundo. Lahat ng nakikita niya ay mamahalin at elegante. Ang mga taong naglalakad ay may kakaibang tikas, parang bawat isa ay may dalang mahalagang sikreto. Nilibot niya ang tingin at doon niya nakita ang isang malaking litrato sa dingding. Isang matanda at makapangyarihang lalaki na may nakakakilabot na mga mata ang nakatitig sa kanya. Don Mateo Alcantara. Bigla siyang kinilabutan. Parang may pumila sa kanyang puso sa isang paraang hindi niya maintindihan. Naging mabilis ang interview. Sunod-sunod ang tanong, ang bawat salita ng mga interviewer ay tila latigo na humahagupit sa kanyang kumpiyansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ang mga ito. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang mga sinasabi, kung sapat ba siya para sa posisyon ng executive assistant. Sa totoo lang, na-intimidate siya sa mga tingin ng mga ito. Salamat sa inyong oras, Binibining Diaz, sabi ng isang babae na may matigas na mukha at mahabang buhok. Senora Victoria Alcantara Lopez, ang anak ni Don Mateo at kasalukuyang siye ng kumpanya. Tawagan ka na lang namin. Ramdam ni Maris ang pagkabigo. Sigurado siyang hindi siya matatanggap. Lumabas siya ng conference room, halos mangilid ang kanyang mga luha. Habang naglalakad sa mahabang koridor, bigla siyang natigilan sa harap ng isang silid na may nakasulat na private. No entry. May kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang palad. Agad niyang binitawan ang doorknob. Bigla, narinig niya ang isang boses mula sa likuran. Ayos ka lang ba, Binibini? Nagmamadali ka yata. Lumingon siya. Isang lalaki, halos kasing edad niya, ang nakatayo ilang metro mula sa kanya. May ngiti sa kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kabaitan na bihira niyang makita sa Maynila. Siya si Gabriel Gabo Alcantara, ang apo ni Don Mateo at isa sa mga yaong executive ng kumpanya. Agad niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso. Ayos lang po, sir, sagot niya, medyo namumula ang pisngi. Salamat po. Mukha kang kinakabahan, sabi ni Gabo, lumapit. Tapos na ba ang interview mo? Tumango si Maris. Opo. Pero sa tingin ko, hindi po ako natanggap. Napayo ko siya, hindi niya nagawang itago ang kanyang pagkadismaya. Ngumiti si Gabo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Minsan, ang unang impresyon ay hindi lahat. Ang mahalaga ay ang kakayahan at puso. Napatitig siya kay Maris at pakiramdam niya ay may kakaibang kuryente ang dumaan sa kanilang pagitan. Naramdaman ni Maris ang pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang mga salita ni Gabo ay tila ba musika sa kanyang pandinig. Nagpaalam si Gabo, nagmamadali ring may pupuntahan. Naiwan si Maris na may kakaibang pakiramdam. Ang kaunting kabaitan sa loob ng naglalakihang gusali ng Alcantara Group ay sapat para magbigay ng pag-asa sa kanya. Kalahating oras pagkatapos niyang umalis sa gusali, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Binibining Diaz. Isang boses ng babae ang nagtanong. Mula po kami sa Alcantara Group. Gusto po naming ipaalam na ikaw ang napili para sa posisyon ng executive assistant. Maaari po ba kayong magsimula sa susunod na Lunes? Nanlaki ang mga mata ni Maris.
Hindi siya makapaniwala. Kinusot niya ang kanyang mga mata, iniisip na baka nananaginip lang siya. Opo. Opo, sir. Salamat po, halos pasigaw niyang sagot, habang ang luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Ito na ang simula. Pagbalik niya sa Casa Alcantara kinabukasan para sa orientation, mas naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan sa bawat sulok. Ang lumang mansyon na ito, na nagsisilbing punong tanggapan ng pamilya Alcantara, ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang libingan ng mga alaala ng mga lihim. Ang bawat lumang sahig, ang bawat mamahaling kagamitan, ay tila may mga kwento. Habang iniikot siya ng isang staff sa kanyang magiging office, napansin niya ang isang pintuan na nakakandado sa dulo ng koridor. Kulay abo na ito sa alikabok at mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Ano po ang nasa loob niyan? Tanong niya sa kasama. Nag-alinlangan ang staff, saka bumulong, naku, yan ang dating silid ni Manang Elena Santos, ang matandang mayordoma. Marami raw kasing mga gamit na personal doon, kaya pinasarahan na lang ni Senora Victoria. May kakaibang kutob si Maris nang marinig ang pangalang Manang Elena. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may tinig na bumubulong sa kanyang utak. May lihim sa loob niyan. Pagbalik niya sa kanyang office, malapit sa pinto ng lumang silid ni Manang Nena, nag-ayos siya ng mga gamit. Nang ilipat niya ang isang lumang alpombra sa ilalim ng kanyang lamesa, may bumagsak na maliit at lumang susi. Rusty na ito at may kakaibang marka. Nilahad niya ito sa kanyang palad, nagtataka kung saan ito nagmula. Paglabas niya ng trabaho, halos gabi na. Ang buwan ay bilog na bilog, at ang mga ilaw sa Casa Alcantara ay nagbibigay ng kakaibang liwanag. Habang naglalakad siya papalabas, napadaan siya muli sa harap ng nakakandadong silid ni Manang Elena. May naramdaman siyang lamig na dumaan sa kanyang katawan. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa butas ng susyan. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Isang tahimik na click ang narinig niya at naramdaman niyang gumalaw ang kandado. Ang pintuan, matagal nang nakapinid, ay tila ba nagbubukas para sa kanya, nag-aanyaya sa kanya sa isang mundo ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa dilim ng lumang mansyon, mayroong tinig na tila naghihintay na marinig. Ang unang araw ni Maris Diaz sa Alcantara Group ay isang matinding pagsubok. Habang papasok siya sa opisina, bitbit ang kaunting gamit at bagong pag-asa, ramdam niya ang bigat ng bawat tingin na dumadaan sa kanya. Parang bawat isa sa mga empleyado roon ay may alam na hindi niya alam at may lugar na hindi siya nabibilang. Magandang umaga, Binibining Diaz, bati ni Senora Victoria Alcantara Lopez, ang siye at anak ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Maris. Magsimula ka na sa iyong mga gawain. Ayaw ko ng mga tamad dito. Hindi pa man lang siya nakakaupo ng maayos, tumpok-tumpok na ang mga papel sa kanyang mesa. Binigyan siya ni Senora Victoria ng listahan ng mga gawain na tila imposibleng matapos sa isang araw. Pakiramdam ni Maris ay sinasadya siyang pahirapan, sinusubok ang kanyang limitasyon. Hindi siya makahinga ng maluwag. Pinilit niyang mag-focus, pero ang bawat tunog ng keyboard at bawat yapak sa koridor ay tila nagpaparamdam sa kanya ng matinding presyon. Kinagabihan, halos humandusay si Maris sa sobrang pagod. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina, pilit tinatapos ang huling report na kailangan kinabukasan. Ang ilaw sa kanyang mesa ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim at tahimik na paligid. Kaya mo yan, Maris, bulong niya sa sarili, habang sumasakit ang kanyang ulo sa pagbabasa ng mga numero at datos. Hindi ka pwedeng sumuko. Ito ang pangarap mo. Bigla may kumatok. Nagulat siya. May ginagawa ka pa rin pala, boses ni Gabriel Gabo Alcantara. Nakatayo siya sa pintuan, may hawak na kape. Akala ko ikaw na lang ang natira dito. Naramdaman ni Maris ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Namula ang kanyang pisngi. Oo po, Sir Gabo. May tinatapos lang po. Lumapit si Gabo at naupo sa bakanting upuan sa harap ng mesa ni Maris. Mukhang nahihirapan ka dyan. Gusto mong tulungan kita. Ang kanyang ngiti ay maluwag at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tila nawala ang lahat ng pagod at kaba na nararamdaman ni Maris. Naku, sir, huwag na po, sabi ni Maris, nahihiya. Kaya ko naman po ito. Ngumiti si Gabo. Hindi ako umaalis hanggat hindi ka natutulungan. Hindi ka pwedeng bumalik sa Tarlac nang walang maipapakita sa amin, di ba?
Nagbibiro ang tono niya, ngunit may bakas ng pang-aasar. Napangiti si Maris. Sir, paano niyo po nalaman na taga-Tarlac ako? Nabasa ko sa resume mo. At saka, may amoy probinsya ka, biro ni Gabo. Amoy sariwang hangin at kalinisan. Hindi tulad ng amoy usok dito sa Maynila. Nagtawanan silang dalawa. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Maris ay hindi siya nag-iisa. Ang presensya ni Gabo ay parang liwanag sa dilim ng kanyang araw. Tinulungan siya ni Gabo na i-check ang report, nagbigay ng ilang tips, at nagbahagi ng kaunting kwento tungkol sa trabaho. Nag-iba ang kanyang pananaw sa kumpanya. Hindi pala lahat dito ay kasing lamig ni Senora Victoria. Ang lolo ko, mahigpit yan, sabi ni Gabo habang nagtutulungan sila. Pero may puso yan. Malalim lang. Ang tiyahin kong si Victoria, seryoso talaga sa negosyo. Ganoon lang talaga yan. Tumango si Maris, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit parang galit si Senora Victoria sa kanya. Naku, mauna na nga ako, Sir Gabo. Gabi na po, paalam niya nang matapos ang report. CJ. Mag-iingat ka, sabi ni Gabo habang sinusundan siya ng tingin. Pagkalipas ng ilang araw, mas lalo pang lumalim ang paghanga ni Maris kay Gabo. Tuwing umaga, maganda ang bati nito. Kapag nakikita nitong nahihirapan si Maris sa kanyang mga gawain, agad itong lumalapit para tumulong. Nagkakaroon sila ng mga maikling usapan sa pantry, sa elevator, o minsan sa koridor. Unti-unti, nakalimutan ni Maris ang pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit kasabay nito, lumalalim din ang kanyang pagdududa. Isang hapon, habang naglalakad siya patungo sa pantry, narinig niya ang dalawang matandang empleyado na nagbubulungan sa isang sulok. Kawawa naman si Manang Nena, bulong ng isa. Kung hindi lang dahil sa alam mo na, siguro buhay pa siya at hindi namatay ng ganoon lang. Huwag ka nang maingay, sagot ng isa pa. Alam mo namang ayaw ni Senora Victoria na pinag-uusapan ang mga bagay na yan. Lalo na ang tungkol kay Maria Clara. Biglang huminto si Maris. Manang Nena. Maria Clara. Iyon na naman ang mga pangalang narinig niya. May kakaibang ka ba siyang naramdaman? Nagkunwari siyang may hinahanap sa bag, pilit pinapakinggan ang kanilang usapan. Pero ang totoo, patuloy ng unang empleyado, si Maria Clara, hindi dapat ganoon ang nangyari sa kanya. Hindi dapat siya namatay ng mag-isa at malayo sa pamilya niya. Eli! Maraming nakakarinig, sabi ng isa. Ang mahalaga, alam ni Manang Nena ang lahat. Alam niya ang buong katotohanan. Nilingon ni Maris ang dalawang empleyado, ngunit mabilis silang nagkalayo nang maramdaman nilang may nakarinig sa kanila. Naiwan si Maris na may libo-libong tanong sa kanyang isip. Sino si Maria Clara? Bakit sila natatakot banggitin ang kanyang pangalan? At ano ang alam ni Manang Nena? Kinaumagahan, habang naglilinis ng kanyang opisina, muling nahagip ng tingin ni Maris ang lumang susi na nakapatong sa kanyang mesa. Ang susi sa silid ni Manang Nena. Ang butas ng susyan ay nagkikislapan sa ilaw, tila nag-aanyaya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Naghintay si Maris hanggang sa huling oras ng trabaho. Nang unti-unting lumabas ang lahat ng empleyado, at marinig na lamang niya ang tunog ng pag-lock ng mga pintuan sa bawat opisina, naglakad siya patungo sa silid ni Manang Nena. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Ang tahimik na click ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya ang madilim at maalikabok na silid. Ang hangin ay mabigat, amoy luma, amoy nalimutang alaala. Tila may humihina sa paligid, at naramdaman ni Maris ang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Nagsindi siya ng flashlight sa kanyang cellphone. Ang ilaw ay sumayaw sa mga lumang muebles na pinagtagpi-tagpi ng sapot ng gagamba. Isang lumang kama, isang kabinet, at isang maliit na lamesa ang nakita niya. Maingat siyang pumasok, ang bawat yapak ay lumilikha ng kakaibang tunog sa sahig na gawa sa kahoy. May mga lumang damit na nakasabit sa isang sulok, at isang lumang aparador na nakabukas ng bahagya. May pakiramdam siya na parang may nagmamasid sa kanya, isang anino ng nakaraan. Nilibot niya ang tingin, at doon niya nakita ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama, halos natabunan ng alikabok at mga lumang dyaryo. Gumapang siya at hinila ang kahon. May bakas ito ng panahon, ngunit mukhang matibay. Kinilabutan siya ng hawakan ng kahon. Tila may init na lumabas mula rito. Binuksan niya ang kahon. Ang una niyang nakita ay isang lumang kwintas na may pendant na hugis puso.
Sa ilalim nito ay may isang makapal na libro, ang kanyang mga pahina ay dilaw na at ang balat ay gawa sa luma at makintab na balat ng hayop. Isang lumang diary. Dahan-dahan niyang kinuha ang diary. Binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ay formal ngunit may kalungkutan. At sa pagitan ng mga pahina, may isang litrato ng isang babaeng naginit-ngit ang ngiti na may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Napakitaas ng kanyang kilay, matangos ang ilong, at ang kanyang mga labi ay tila may gustong sabihin na hindi mailabas. Nanlaki ang mga mata ni Maris. Ang babae sa litrato ito ang kanyang sarili, ngunit parang mula sa ibang panahon. Ang hugis ng mukha, ang tindig, ang paraan ng pagngiti, lahat ay tila salamin ng kanyang sariling imahe. Hawak niya ng mahigpit ang litrato, tila ba nanghihina ang kanyang mga kamay. Nag-umpisa siyang manginig. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nangyari na may isang tao na kamukhang kamukha niya? Hindi niya maintindihan. Ang puso niya ay lumalabas sa dibdib, pumipintig ng malakas. Tiningnan niya ang likod ng litrato. Sa ilalim nito, may mga sulat kamay na halos burado na, ngunit malinaw pa rin niyang mababasa. Maria Clara Alcantara. Biglang bumilis ang paghinga ni Maris. Maria Clara Alcantara. Ang pangalang narinig niya mula sa mga empleyado kanina. Ang pangalang binanggit na may takot at pag-aalinlangan. Si Maria Clara na may apelyidong Alcantara. Napakagat siya ng labi, pinipigilan ang sariling mapahiyaw. May koneksyon ba ito sa kanya? Sa pamilya niya? Sa Alcantara Group? Mabilis siyang bumalik sa unang pahina ng diary. Ang sulat kamay ay hindi pamilyar, ngunit ang mga petsa ay luma, napakaluma. Marso 15, 1989. Ito ang taon bago siya ipinanganak. Ang mga salitang nakasulat sa pahina ay nagsimulang maglinaw sa kanyang isip, bawat linya ay isang patak ng yelo na bumababa sa kanyang likod. Ito ay tungkol sa isang dalagang nagmamahal, ng isang sikreto, ng isang pagtataksil na nagdulot ng matinding kalungkutan. Hindi niya na napansin ang alikabok, ang lamig ng silid, o ang takot na bumabalot sa kanya. Tanging ang mga salita ng diary ang umuukit sa kanyang isip. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa itong mangyari. Ang pamilya Alcantara, akala ko, ay kakatanggap sa akin pero ang totoo, mayroong malaking lihim na mas magpapabago sa lahat. Hindi ako susuko para sa aking anak. Hindi ako susuko sa paghahanap ng katarungan. Kahit alam kong nag-iisa lang ako. Napatigil si Maris sa pagbabasa. Ang kanyang anak. Ang katarungan. Ang litrato ni Maria Clara Alcantara, na kamukhang kamukha niya, ay nakalagay sa ibabaw ng pahina. Ang mga salita sa diary ay tila nagbubulong mula sa nakaraan, na nagdadala ng masamang balita. Mabilis na gumuhit ang isang koneksyon sa kanyang isip, isang koneksyon na masyadong masakit para paniwalaan. Ang kanyang ina, na laging nagkukwento tungkol sa kanyang tunay na ina na nawala, ngunit hindi kailanman sinabi ang buong kwento. Ang kanyang ina, na laging may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ito ba ang mga sagot na hinahanap niya sa buong buhay niya? Ang tungkol sa kanyang pinagmulan? Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, at nang tignan niya, naroon ang pangalang Maria Clara Alcantara, na tila ba nabubuhay sa harap ng kanyang mga mata. Ang diary ni Manang Nena ay hindi lamang isang simpleng libro. Ito ay isang di inaasahang mana, isang susi sa nakaraan, isang lagusan patungo sa isang katotohanan na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nanginginig ang kanyang mga kamay, dahan-dahan niyang binuklat ang susunod na pahina, at ang susunod pa. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa nakaraan, isang tinig na nagdadala ng lihim na ngayon ay handa ng bumulwak. Ang buong mundo niya ay tila nagbabago sa bawat pahina na kanyang binubuklat. Ang Alcantara Group, ang kanyang trabaho, si Don Mateo, si Gabo, at maging ang kanyang sarili. Lahat ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Nang tumingin siya sa litrato ng babaeng kamukhang kamukha niya, may kakaiba siyang pakiramdam. Hindi na lang ito pagkamangha. Ito ay pakiramdam ng koneksyon, ng hinanakit, at ng isang matinding katarungan na kailangan niyang hanapin. Sa gitna ng alikabok at dilim ng lumang silid, sa ilalim ng buwan na sumisilip mula sa bintana, si Maris ay naging saksi sa isang lihim na matagal nang inilibing. At doon, sa kanyang mga kamay, ang kapalaran ng pamilya Alcantara ay nakasalalay. Ang mga salitang I Maria Clara Alcantara,
ay umukit sa kanyang isip, hindi na lamang isang pangalan, kundi isang simula ng isang paglalakbay na hindi niya inaasahan. Nataranta siya. Kailangan niyang lumabas dito. Kailangan niyang huminga. Lumabas siya ng silid ni Manang Nena, halos hindi na niya namalayan ang sarili. Nilahad niya ang diary sa kanyang bag at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may malalim na eyebags. Halos hindi siya nakatulog sa pagbabasa ng diary. Ang kanyang utak ay nagkakaguluhan sa mga bagong impormasyon. Habang nagtitipa siya sa kanyang computer, narinig niya ang boses ni Senora Victoria. "Marisa, pwedeng mag-usap tayo sa aking opisina." Malamig ang kanyang boses at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Maris ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. May alam ba si Senora Victoria? Hindi niya alam kung paano siya magtatago ng kanyang mga nabasa. Tumayo si Maris, kinakabahan. Habang naglalakad siya patungo sa opisina ni Senora Victoria, napadaan siya sa kanyang lamesa. Napaawang ang kanyang bibig. Ang kahon na kinalalagyan ng diary ay wala na. Ang lumang susi ay nawawala rin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano? Sino ang kumuha? Napalingon siya sa likod, sa silid ni Manang Nena. Ang pintuan ay nakasara at tila ba mas madilim kaysa dati. Naramdaman ni Maris ang matinding takot na bumalot sa kanya. Hindi lang siya nag-iisa sa paghahanap ng mga lihim na ito. May nakakaalam. At may gustong manatiling nakatago ang katotohanan. Naglakad siya patungo sa opisina ni Senora Victoria, ang bawat hakbang ay tila humahantong sa isang hukay. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba, hindi na lang sa takot sa kanyang bagong amo, kundi sa takot sa kung anong katotohanan ang naghihintay sa kanya sa loob ng marangyang opisina. Ang lihim ng Alcantara ay hindi na lamang isang bulong, ito ay nagiging isang malakas na sigaw, at siya, si Marisa Diaz, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang pintuan ng opisina ni Senora Victoria Alcantara Lopez ay bumukas ng marahan. Puno ng kaba ang dibdib ni Maris Diaz. Ramdam niya ang lamig sa silid, na para bang sinasalamin nito ang kalooban ng nakaupong babae sa likod ng malaking mesa. Ang diary ni Manang Nena ay mahigpit na nakayapos sa kanyang bag, na tila ba isang kalasad laban sa posibleng banta. "Marisa," simula ni Senora Victoria, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. "May napansin lang ako." Napakagat si Maris sa kanyang labi. "Ano po iyon, ma'am? Ilang araw ka ng lutang? May problema ka ba sa pag-adjust sa trabaho? O may mas malalim pa?" Tumagos ang tingin ni Senora Victoria kay Maris, na tila sinusuri ang bawat galaw niya. "Napakalaki ng kumpanya namin, Marisa. Maraming mata ang nakamasid. Dapat laging nasa ayos ang lahat." Naramdaman ni Maris ang panginginig sa kanyang mga kamay. Naisip niya ang nawawalang kahon at susi. Posible bang alam na ni Senora Victoria ang tungkol sa diary? "O wala po, ma'am," sagot ni Maris, pilit pinatatag ang boses. "Pagod lang po siguro ako." "Siguraduhin mo lang, Marisa," sabi ni Senora Victoria, at may mapaglarong ngiti na lumabas sa kanyang labi. Dahil sa kumpanyang ito, walang puwang ang mga sikreto. Binigyan niya ng diin ang salitang isikreto, na tila ba isang babala. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa trabaho, ngunit sa bawat salita ni Senora Victoria, lalong lumalalim ang kaba ni Maris. Habang nagpapaliwanag si Maris, hindi niya maiwasang mapansin ang paglipat ng tingin ni Senora Victoria sa kanyang bag, kung saan nakalagay ang diary. Naramdaman niya ang matinding presyon. Malalaman niya. Malalaman niya ang lahat. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Maris sa opisina ni Senora Victoria, halos hingal na hingal. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapatingin sa silid ni Manang Nena. Ang pintuan ay nakapinid pa rin, ngunit may kakaibang pakiramdam na para bang may nakatitig sa kanya mula sa loob. Buong araw ay hindi mapakali si Maris. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang bawat sulyap mula sa kanyang mga kasamahan ay tila ba nagbubulungan tungkol sa kanya. Alam ba nila? Nararamdaman ba nila ang lihim na tinatago niya? Kinagabihan, pagka-uwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, agad na kinuha ni Maris ang diary mula sa kanyang bag, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Sinindihan niya ang lampara sa tabi ng kanyang kama, at doon, sa tahimik na sulok ng kanyang kwarto, nagsimulang lumabas ang mga lihim ng nakaraan.
Ang bawat pahina ay nagsasalaysay ng buhay ni Maria Clara Alcantara. Isang dalagang puno ng pag-asa at pangarap, na umibig sa isang lalaking hindi aprobado ng kanyang ama, si Don Mateo. Ang diary ay puno ng galit at sakit ni Manang Nena sa pagtrato ni Don Mateo sa kanyang anak. Detalyado ang bawat araw kung paano sinubukan ni Maria Clara na makipagkasundo sa kanyang ama, ngunit laging nabibigo. Ang lamig at pagtatakwil na naranasan niya mula sa sariling ama. Nanginginig ang mga labi ni Maris habang nagbabasa. Nilarawan ni Manang Nena kung paano unti-unting nanghina si Maria Clara, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kalungkutan at pag-iisa. Niyakap ko si Maria Clara kasama si Baby Maris. Wala siyang ibang kinakapitan kundi ang kanyang anak. Ang sabi niya, Manang Nena, huwag mong pababayaan ang anak ko. Siya ang tanging alaala ng pag-ibig ko. Sana, balang araw, maintindihan ng lolo niya ang lahat. Sana, balang araw, malaman niya ang katotohanan. Biglang tumigil ang paghinga ni Maris. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang diary ay halos mahulog sa kanyang mga kamay. Maris. Ang pangalan niya. Ang pangalan ng kanyang ina, na laging sinasabi na ipinangalan sa kanya ng kanyang tunay na ina bago ito mawala. Napatayo siya. Ang lampara ay tila nagliliwanag ng mas maliwanag sa kanyang pagkabigla. Hindi. Hindi ito totoo. Pero ang mga detalye sa diary ang petsa ng kanyang kapanganakan, ang maliit na markang singaw sa kanyang kanang kamay, ang kwento ng kanyang ina na lumaki sa probinsya nang walang alam tungkol sa kanyang tunay na pamilya. Lahat ay nagkakaugnay. Siya. Si Maris. Ang apelyido niyang Diaz ay apelyido ng kanyang adoptive parents. Ang tunay niyang pangalan ay Marisa Alcantara. Siya ang anak ni Maria Clara Alcantara. Siya ang apo ni Don Mateo Alcantara. Naramdaman niya ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Galit para sa kanyang ina na pinabayaan at nilimot ng sariling ama. Galit sa kawalan ng katarungan. Galit na sa loob ng maraming taon ay nabubuhay siya sa isang kasinungalingan. Umalinggaw sa kanyang isip ang boses ni Senora Victoria, walang puwang ang mga sikreto. Ngayon, alam na niya. Siya mismo ang sikreto. Ang pinakamalaking sikreto ng pamilya Alcantara. Kinabukasan, pumasok si Maris sa trabaho na may bagong tindig. Hindi na siya ang dating Maris na may takot sa mga mata. May matinding galit at determinasyon na bumalot sa kanya. Hindi niya ipinahalata, ngunit ang kanyang loob ay kumukulo. Naramdaman ni Gabo ang pagbabago sa kanya. Napansin niyang tahimik si Maris at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Mas lumayo siya, tila may iniisip na malalim. Marisa, tawag ni Gabo isang hapon, nang makita niyang papunta si Maris sa kanyang opisina. Ayos ka lang ba? Parang may iniisip ka. Hindi tumugon si Maris. Ayaw niyang ipaalam kay Gabo ang mga natuklasan niya. Ayaw niyang madamay si Gabo sa gulong ito. Hindi niya alam kung paano magiging reaksyon si Gabo kapag nalaman nito na ang babaeng gusto niya ay isang Alcantara na pinabayaan ng sarili nitong pamilya. Ayos lang po, Sir Gabo, sagot ni Maris, pilit mumiti. May tinatapos lang po akong report. Hindi kumbinsido si Gabo. Nakita niya ang pag-iwas sa mga mata ni Maris. Kung may problema ka, pwede kang maging komportable sa akin. Nandito ako. May bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Nag-alinlangan si Maris, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi pa ito ang oras. Kailangan niya munang maunawaan ang lahat. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Maris ng lampas sa oras, napansin niya ang bukas na pinto ng opisina ni Senora Victoria. Nakarinig siya ng boses. Hindi ito pwedeng mangyari. Dapat nang matapos ang problemang ito. Hindi natin pwedeng hayaan na malaman ng lahat ang tungkol sa diwasyat na yan. Kailangan nating pigilan siya. Ang boses ni Senora Victoria ay puno ng galit at matinding pagkabahala. Nanlaki ang mga mata ni Maris. Diwasyat. Diwasyat ng Alcantara. Ang diwasyat na sinasabi sa diary ni Manang Nena. Ang diwasyat na magpapabago sa lahat. Naramdaman ni Maris ang matinding pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang kanyang pagkatao ay hindi lamang isang sikreto. Ito ay isang banta. Isang banta sa kapangyarihan at kayamanan ng pamilya Alcantara. At si Senora Victoria, alam na alam niya yon. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang ina at isang inabandunang anak.
Ito ay tungkol sa isang labanan para sa katotohanan at hustisya, isang labanan na kailangan niyang ipanalo. At si Senora Victoria ang kalaban niya. Hindi mapakali si Gabriel Gabo Alcantara. Ramdam niya ang pagbabago kay Maris Diaz. Mula nang magsimula ito sa Alcantara Group, may kakaibang kinang sa mga mata nito, isang pag-asa na bihirang makita sa mga empleyado ng kanilang kumpanya. Ngayon, ang kinang na iyon ay napalitan ng isang malalim na pagkabahala at isang pag-iwas na nagpaparamdam sa kanya ng matinding pag-aalala. Tahimik si Maris, madalas na lumulutang ang isip at may mga pagkakataong tila ba may kinatatakutan ito. May problema ka ba, Gabo? Tanong ni Don Mateo Alcantara, ang kanyang lolo, habang nag-aalmusal sila sa kanilang mansyon. Hindi ka mapakali. Hindi ka ba masaya sa mga bagong development sa kumpanya? Lolo, may gusto lang po akong itanong, simula ni Gabo na halos hindi makahinga. Ito ang pagkakataon niya. Tungkol po sa inyong anak si Maria Clara Alcantara. Biglang tumahimik ang buong silid-kainan. Naniga si Don Mateo. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng otoridad, ay naging malungkot. Bakit mo naman siya naiisip, Gabo? Malamig ang boses nito, at ang tinig ay tila nagbabala na huwag nang magtanong pa. Wala lang po, Lolo, sabi ni Gabo, pilit na pinatatag ang boses. Nabasa ko lang po ang kanyang pangalan sa lumang talaan ng pamilya. Naisip ko lang kung anong nangyari sa kanya. Umiling si Don Mateo at bumalik sa pagkain na tila walang nangyari. Iyan ay bahagi ng nakaraan, Gabo. Huwag mo nang balikan ang mga bagay na tapos na. May mga sugat na mas mabuting hayaan na lang gumaling ng tahimik. Ang tugon ng kanyang lolo ay nagpatibay lang sa hinala ni Gabo. May sikreto. At ang sikretong iyon ay may kinalaman sa Maria Clara Alcantara na iyon. At sa paanong paraan, pakiramdam niya ay konektado rin ito sa pagbabago ni Maris. Sa opisina, lalong lumalala ang sitwasyon ni Maris. Ramdam ni Gabo ang panggigipit na ginagawa ni Senora Victoria. Madalas niyang nakikita ang tiyahin na nakatitig ng matalim kay Maris at nagbibigay ng mga utos na tila ba sinasadya upang pahirapan ito. Isang hapon, nakatanggap si Gabo ng tawag mula sa kanyang kalihim. Sir Gabo, may lumabas po kasing confidential report. Ito po ay dapat para sa board meeting bukas. Pero lumabas po sa internet. At ang huling taong gumamit ng file ay si Binibining Diaz. Napakunot ang noo ni Gabo. Imposible yan. Si Maris? Hindi niya gagawin yan. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Ang log ng computer ay nagpakita na ang account ni Maris ang huling nag-access sa file. Tumakbo si Gabo papunta sa opisina ni Maris. Naabutan niya itong halos maiyak, at si Senora Victoria ay nakatayo sa harap nito, na tila ba nakuha na nito ang kanyang huling hininga. Paano nangyari ito, Marisa? Boses ni Senora Victoria, puno ng galit at pagkabigo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang perwisyo nito sa kumpanya? Sa tingin mo, karapat-dapat ka pa ba sa posisyon na ito? Ma'am, hindi po ako ang gumawa niyan, pilit na depensa ni Maris, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko po alam kung paano nangyari yon. Marisa, huminga ka ng malalim, sabi ni Gabo, lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Maris. Naramdaman ni Maris ang init ng kanyang kamay, at sa kaunting sandaling iyon, naramdaman niya ang proteksyon. Tiyahin, may pwedeng mag-hack ng account, sabi ni Gabo kay Senora Victoria. Hindi natin pwedeng sisihin agad si Maris. Wala siyang motibo para gawin ito. Motibo, tumawa si Senora Victoria, isang nakakatakot na tawa. Sino ang makikinabang dito? Ang alam lang natin, siya ang may huling access. Marisa, kung hindi ka makapagpaliwanag ng maayos, kailangan kitang suspindihin. Naramdaman ni Maris ang pagdami ng luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, inaakusahan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas ay ang kamay ni Gabo na mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Tiyahin, bibigyan ko kayo ng sapat na ebidensya na hindi si Maris ang may gawa nito, sabi ni Gabo, puno ng determinasyon. Huwag muna natin siyang bigyan ng parusa hanggat hindi natin napatutunayan ang lahat. Napilitan si Senora Victoria na pumayag, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagbabanta. Nang lumabas si Senora Victoria sa opisina, umiyak si Maris. Salamat, Sir Gabo, bulong ni Maris, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Gabo, pinunasan ang luha sa pisngi ni Maris gamit ang kanyang hinlalaki.
Naramdaman ni Maris ang kuryente sa kanilang pagitan. Alam kong inosente ka. Tutulungan kitang hanapin kung sino ang totoong may gawa nito. Sa gabing iyon, hindi umuwi si Gabo. Nagpunta siya sa isang lumang bahay sa Santa Mesa, isang bahay na pag-aari ng isang retiradong abogado na dating nagtatrabaho para sa pamilya Alcantara, si Atty. Ramirez. Ito ang tanging tao na naisip niya na maaaring magbigay sa kanya ng mga sagot tungkol sa nakaraan ng kanyang pamilya, lalo na tungkol kay Maria Clara. Atty. Ramirez, simula ni Gabo nang makaharap na niya ang matanda at puti na ang buhok na abogado. May gusto lang po akong itanong. Tungkol po sa nakaraan ng pamilya Alcantara, lalo na po kay Maria Clara. Napakunot ang noo ni Atty. Ramirez. Maria Clara. Bakit mo naman siya naisip, iho? Matagal nang tapos ang kwento niya. May pakiramdam po ako na may mali, attorney, sabi ni Gabo. At sa tingin ko, may kinalaman ito sa kasalukuyang sitwasyon namin sa kumpanya. Nag-alinlangan si Atty. Ramirez, ngunit sa huli ay pumayag siyang magsalita. Si Maria Clara siya ang nag-iisang anak na babae ni Don Mateo. Mapagmahal siya, ngunit may sariling paninindigan. Minahal niya ang isang lalaki na hindi gusto ng iyong lolo. At dahil doon, kinailangan niyang umalis sa mansyon. Marami siyang pinagdaanan. May sinabi ba siyang iba sa inyo, attorney? Tanong ni Gabo. Tungkol sa diwasyat o sa anumang sikreto na pwedeng makasama sa pamilya. Huminga ng malalim si Atty. Ramirez. Mayroon siyang diary, Gabo. Diary ng kanyang mayordoma, si Manang Elena Santos. Nakasaad doon ang lahat. Ang lahat ng nangyari bago siya umalis sa mansyon at kung bakit siya umalis. Nanlaki ang mga mata ni Gabo. Diary? Nasaan po ito? Umiling si Atty. Ramirez. Hindi ko alam. Nang namatay si Manang Nena, naglaho na rin ang diary. Pero mayroon siyang iniwang isang kopya ng isang dokumento na sa tingin ko ay mahalaga. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit pakiramdam ko ay ito ang pinakamahalagang ebidensya. Kinuha ni Atty. Ramirez ang isang lumang sobre mula sa kanyang kabinet at iniabot ito kay Gabo. Ito ay isang hindi opisyal na kopya ng diwasyat ni Don Mateo. Hindi ito ang final version pero may isang clause doon na kakaiba. Isinulat niya iyon bago siya nagkaroon ng karamdaman. Nakasaad dito na ang isang malaking bahagi ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa nawawalang tagapagmana o sa kanyang mga apo na hindi pa nakikilala. Nanginginig ang mga kamay ni Gabo habang hawak ang dokumento. Ang mga salitang inawawalang tagapagmana ay umukit sa kanyang isip. Sino ang inawawalang tagapagmana na ito? Bigla, pumasok sa kanyang isip si Maris. Ang kanyang pagiging simple. Ang kanyang pagiging outsider. At ang kakaibang kaba na nararamdaman niya sa presensya ni Maris, na tila ba may malalim silang koneksyon. Naramdaman ni Gabo ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi kaya si Maris ang tinutukoy sa diwasyat. Hindi kaya siya ang nawawalang tagapagmana na hinahanap ng kanyang lolo sa loob ng maraming taon. Tinignan ni Gabo ang dokumento pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang mundo ay unti-unting nagbabago. Ang lihim ng Alcantara ay hindi lamang tungkol sa isang nakaraan, kundi tungkol din sa kasalukuyan. At si Maris, ang babaeng dahan-dahan niyang minamahal, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ito ay isang bagay na kailangan niyang alamin. Ang paghahanap sa totoong nagpakawala ng kumpidensyal na report ay naging daan upang maging mas malapit sina Marisa, Maris, Diaz at Gabriel, Gabo, Alcantara. Buong gabi silang nag-iisip, naghanap ng ebidensya, at unti-unting lumalim ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Sa bawat oras na magkasama sila, mas nararamdaman ni Maris ang kakaibang koneksyon kay Gabo, isang koneksyon na higit pa sa pagiging magkatrabaho. Hindi ko talaga maintindihan kung sino ang may gawa nito, bulong ni Maris habang tinutulungan siya ni Gabo na mag-check ng mga computer logs. Para akong tinatarget. Napakunot ang noo ni Gabo. May hinala ka ba kung sino? Nag-alinlangan si Maris, ngunit sa huli ay tumango siya. Si Senora Victoria. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may galit siya sa akin mula pa sa simula. At noong isang gabi, narinig ko siyang may kausap sa telepono tungkol sa diwasyat at isang problema na kailangan niyang pigilan. Biglang tumigil sa pagtipa si Gabo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Diwasyat.
Iyon ang salitang binanggit din ni Atty. Ramirez. Ito na ang pagkakataon para ibunyag ang kanyang mga natuklasan. Maris, sabi ni Gabo, seryoso ang kanyang mukha. May ipapakita ako sa'yo. Pero kailangan mong maging handa. Ito ay tungkol sa pamilya ko. At sa tingin ko, may malaking kinalaman din ito sa'yo. Ibinigay ni Gabo kay Maris ang kopya ng diwasyat na nakuha niya mula kay Atty. Ramirez. Nang mabasa ni Maris ang inawawalang tagapagmana at ang apelyidong Alcantara, naramdaman niya ang matinding kaba. Ito ang kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. May isa pa akong hawak, Gabo, sabi ni Maris, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang diary ni Manang Nena mula sa kanyang bag, basahin mo ito. Ito ang katotohanan. Magkasama silang nagbasa, bawat isa ay may sariling pagtuklas. Binuklat nila ang mga pahina ng diary, kasama ang mga lumang drawing ni Maria Clara, ang kanyang mga tula, at ang mga liham na hindi kailanman na ipadala. Ang puso ni Gabo ay bumigat sa bawat linya. Ang pagdurusa ni Maria Clara. Ang pagtatakwil ng kanyang lolo. At ang huling mga araw ng kanyang buhay. Nakita niya ang litrato ni Maris sa unang pahina ng diary, katabi ang litrato ni Maria Clara. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Si Maris. Siya ang apo ng kanyang lolo. Ang kanyang pinsan. At ang babaeng unti-unti niyang minamahal. Ang katotohanang iyon ay tila isang malaking pasabog sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay nang makarating sila sa mga huling pahina ng diary. Ang sulat kamay ni Manang Nena ay naging mas magulo, mas marahas. Nalaman ni Senora Victoria ang tungkol sa pagbubuntis ni Maria Clara at ang tungkol sa tunay na diwasyat na pabor kay Maria Clara. Nagalit siya. Ang sabi niya, hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ng Alcantara dahil sa isang kahihiyan. Hindi ko hahayaan na makuha ng anak ng babaeng yan ang dapat sa akin at sa anak ko. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa lumang guest house. Sinubukan kong pigilan pero huli na. Nakita ko ang pagtulak ni Senora Victoria kay Maria Clara sa hagdan. Nagsisisigaw ako pero walang nakarinig. Nalaglag si Maria Clara. Agad kong dinala sa ospital pero pinigilan ako ni Senora Victoria na ipaalam kay Don Mateo. Sinabi niya na kailangan kong manahimik. Ibinigay niya sa akin ang pera, ngunit wala akong pakialam sa pera. Ang mahalaga ay ang buhay ni Maria Clara. Bumalik ako sa ospital pero huli na. Namatay si Maria Clara. Dahil sa pagdurugo. Hindi ito aksidente. Ito ay isang kasalang di sinasadya. Kinailangan kong itago ang diary na ito para isang araw malaman ang katotohanan. Para sa iyo, Maris. Para sa hustisya ng nanay mo. Napatigil sina Maris at Gabo. Ang diary ay nahulog sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga puso ay halos sumabog sa galit at matinding pagkasindak. Hindi lamang ito tungkol sa pag-abandona. Ito ay tungkol sa pagpatay. Isang kasalanan na matagal nang inilibing sa ilalim ng prestihiyosong pangalan ng Alcantara. At ang may gawa ay si Senora Victoria, ang sariling tiyahin ni Gabo. Naramdaman ni Maris ang matinding panginginig. Ang kanyang ina. Pinatay. Dahil sa diwasyat. Dahil sa kanya. Ang mga luha ay naglanda sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit at matinding paghahanap ng katarungan. Hindi ito aksidente, bulong ni Maris, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinatay niya ang nanay ko. Pinatay niya ang nanay ko, Gabo. Niyakap ni Gabo si Maris ng mahigpit. Alam ko. Alam ko, Maris. At hindi natin hahayaan na palampasin ito. Pananagutin natin siya. Agad silang nagpasya. Kailangan nilang ipaalam kay Don Mateo ang katotohanan. Siya ang tanging makakapagpabago sa lahat. Nagmamadali silang pumunta sa mansyon ng Alcantara. Naabutan nila si Don Mateo na nakaupo sa kanyang library, nagbabasa ng libro. Ang kanyang mukha ay payapa, walang alam sa bagyo na paparating. Lolo, simula ni Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. May kailangan po kayong malaman. Ipinaliwanag nila kay Don Mateo ang lahat, mula sa diary ni Manang Nena hanggang sa nilalaman ng diwasyat. Ibinalik ni Maris ang litrato ni Maria Clara sa harap ng kanyang lolo. Lolo, siya po ang anak nyo. Si Maria Clara. At ito po si Maris, ang inyong apo, sabi ni Gabo, itinuro si Maris. Tinitigan ni Don Mateo ang litrato, pagkatapos ay tinitigan niya si Maris.
Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Maria Clara, bulong niya na tila ba hindi makapaniwala. Impossible. Namatay siya sa sakit. Hindi, Lolo, sabi ni Maris, puno ng galit ang kanyang boses. Hindi po siya namatay sa sakit. Pinatay po siya. Sa sandaling binanggit ni Maris ang salitang si pinatay, biglang nanginginig ang katawan ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at unti-unting lumabas ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi totoo yan, bulong ni Don Mateo, hinawakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla, at ang kanyang mga mata ay nag-umpisang lumabo. Hindi. Victoria Lee. Agad na naramdaman ni Gabo ang pagbabago sa kanyang lolo. Lolo, sigaw ni Gabo nang makita ang lolo na naninigas at bumagsak sa sahig. Lolo, sigaw ni Maris, puno ng takot. Mabilis na dumating si Senora Victoria, na tila ba narinig ang pagkaingay. Nang makita niya si Don Mateo na nakahandusay at sina Maris at Gabo na nakatayo sa tabi nito, ngumiti siya ng nakakatakot. Ano ang ginawa niyo sa aking ama? Sigaw ni Senora Victoria, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kayong dalawa. Dahil sa inyo, namamatay ang aking ama. Nagtakbuhan ang mga katulong at security. Nagkagulo ang buong mansyon. Si Don Mateo ay dinala agad sa ospital. Si Maris at Gabo ay naiwan, sinisisi sa nangyari. Hindi ito matatapos dito, Marisa, sabi ni Senora Victoria, habang nakatitig ng matalim kay Maris. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Wawasakin kita. Hindi mo kailanman makukuha ang kahit ano mula sa pamilyang ito. Tulad ng nanay mo, mawawala ka rin sa mundo namin. Nanginginig si Maris, ngunit hindi siya umatras. Ang galit ni Senora Victoria ay nagbigay lang sa kanya ng mas matinding determinasyon. Ngunit ang pakiramdam na sinisisi siya sa nangyari kay Don Mateo, at ang pagbabanta ni Senora Victoria, ay parang malaking pader na humaharang sa kanya. Pakiramdam niya, nag-iisa na naman siya. Ang ospital ay puno ng tensyon at galit. Nagtipon ang pamilya Alcantara sa waiting area, at ang bawat tingin nila ay nakatuon kina Marisa, Maris, Diaz at Gabriel, Gabo, Alcantara. Si Senora Victoria Alcantara Lopez ay nakatayo sa harap, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Paano niyo nagawa ito? Sigaw ni Senora Victoria, habang nakaturo kina Maris at Gabo. Sinubukan niyo lang guluhin ang buhay ng aking ama. Dahil sa inyo, namatay ang aking ama. Tiyahin, hindi totoo yan, depensa ni Gabo, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Inalam lang namin ang katotohanan. Katotohanan, tumawa si Senora Victoria, isang nakakatakot na tawa. Ang katotohanan ay sinisira niyo ang pamilya. At ikaw, Gabo, pinagtataksilan mo ang sarili mong pamilya para sa isang outcast. Ang kanyang anak, si Miguel Migs Alcantara, ay nakatayo sa tabi ni Senora Victoria, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Kuya Gabo, paano mo nagawa ito? Bakit ka naniniwala sa babaeng yan? Naramdaman ni Maris ang hapdi sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay siya ang ugat ng lahat ng gulo. Gusto niyang tumakbo, magtago, bumalik sa kanyang simpleng buhay sa Tarlac. Ngunit nang tignan niya si Gabo, na nakatayo ng matatag sa kanyang tabi, naramdaman niya ang kaunting lakas. Hindi ko kayo matatalikuran, sabi ni Gabo, habang nakatitig sa kanyang tiyahin at pinsan. Hindi ko matatalikuran ang katotohanan. At lalong hindi ko matatalikuran si Maris. Sinampal ni Senora Victoria si Gabo. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa tahimik na hallway ng ospital. Nanginginig si Maris, ngunit hindi siya umiyak. Umalis kayo rito, sigaw ni Senora Victoria. Wala kayong karapatan sa pamilyang ito. Ikaw, Maris, umalis ka. Huwag ka nang babalik. At ikaw, Gabo, kung kakampi ka sa kanya, kalimutan mo na ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya. Nag-alinlangan si Gabo, ngunit sa huli, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Maris. Hindi ko kayo susundin, tiyahin. Hahanapin namin ang hustisya para kay Maria Clara. Hinding-hindi kami titigil. Nilisan ni Maris at Gabo ang ospital, ramdam ang bigat ng pagtatakwil ng pamilya Alcantara. Lumabas sila sa mainit at maalikabok na gabi ng Maynila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Gabo, bulong ni Maris, ang kanyang boses ay nanginginig. Baka tama sila. Baka dapat na lang akong bumalik sa Tarlac. Hindi ko gustong masira ang buhay mo dahil sa akin. Niyakap ni Gabo si Maris ng mahigpit. Hindi mo sinisira ang buhay ko, Maris. Binubuksan mo ang mga mata ko.
Ang buhay na ito, ang yaman na ito, kung ibinigay ito sa pamamagitan ng kasinungalingan at pagpatay, hindi ito karapat-dapat ipaglaban. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At ipaglalaban natin ito magkasama. Pumunta sila sa isang maliit na coffee shop, pilit na iniisip ang susunod nilang hakbang. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, naalala ni Gabo ang sinabi ni Atty. Ramirez tungkol sa isang nurse. May isa pang tao, sabi ni Gabo. Isang nurse na dating nagtrabaho sa ospital kung saan dinala si Maria Clara. Naaalala ni Atty. Ramirez na may binanggit siya tungkol sa pagiging kakaiba ng pagkamatay ni Maria Clara. Siya ang magbibigay sa atin ng ebidensya. Agad silang nagpunta sa lumang nursing home kung saan nagtatrabaho ang matandang nurse, si Aling Pilar. Matagal na silang naghintay, ngunit sa huli ay nakaharap din nila ito. Aling Pilar, simula ni Gabo. May gusto po kaming itanong tungkol kay Maria Clara Alcantara. Nang marinig ang pangalang Maria Clara, agad na nagbago ang reaksyon ni Aling Pilar. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag niyo nang balikan yan, iho. Delikado yan. Pero Aling Pilar, para po sa hustisya ng ina ko, sabi ni Maris habang hawak ang kamay ng matandang nurse. Kailangan po namin ang tulong niyo. Sa huli, sa pagmamakaawa ni Maris, nagsimulang magsalita si Aling Pilar. Nang dinala si Maria Clara sa ospital, malubha na siya. Nagkaroon siya ng matinding pagdurugo, simula ni Aling Pilar, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinusubukan namin siyang iligtas, ngunit biglang may dumating. Isang babae na may matinding galit sa mga mata. Si Senora Victoria Alcantara Lopez. Sinabi niya na wala ng pag-asa si Maria Clara, at huwag na naming sayangin ang mga gamot at oras. Nanlaki ang mga mata ni Maris at Gabo. Pipinigilan niya kayo? Tanong ni Maris, nanginginig ang boses. Opo, sagot ni Aling Pilar. Sinasabi niya na walang kwenta na iligtas si Maria Clara dahil malaki ang kasalanan niya sa pamilya. At nang mag-isa ako sa silid ni Maria Clara, bago siya pumanaw, may ibinulong siya sa akin. Pilar, sabi niya, pakisabi sa anak ko, sa aking Maris huwag siyang susuko. Ang katotohanan ay malalaman din ang lahat ay nasa diary ni Manang Nena. At ang aking kamatayan hindi ito aksidente. Nanginginig si Maris, napahawak ng mahigpit sa kamay ni Gabo. Ang mga huling salita ng kanyang ina. Hindi ito aksidente. Ibinigay ni Aling Pilar ang isang lumang sobre kay Maris. Ito ay ang huling gamit na naiwan ni Maria Clara. Hindi ko ito naibigay kay Manang Nena dahil nawala na rin siya pagkatapos. Pakiramdam ko para sa'yo ito. Binuksan ni Maris ang sobre. Sa loob ay isang lumang liham, isinulat ni Maria Clara. Ang sulat kamay ay nanginginig, halos hindi na mabasa. Para sa aking minamahal na Maris. Napaiyak si Maris. Hindi ito simpleng liham. Ito ay isang paalala, isang huling paalam, at isang inspirasyon. Ito ang lakas na kailangan niya. Nagtulungan sina Maris at Gabo. Kailangan nilang ipaalam sa buong mundo ang katotohanan. Hindi nila hahayaan na matulog sa kasinungalingan ang pamilya Alcantara. Magpapadala tayo ng sulat sa isang malaking news agency, sabi ni Gabo, puno ng determinasyon. Kailangan nating ilabas ang kwento. Ngayon na. Walang atrasan. Niyakap ni Maris si Gabo ng mahigpit. Salamat, Gabo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Nagpadala si Gabo ng anonymous email sa isang sikat na investigative news program na nagbibigay ng mga detalye ng diwashat, ang diary ni Manang Nena, at ang posibleng pagkamatay ni Maria Clara. Naisip niyang ito ang tanging paraan para magising ang lahat. Tiningnan niya si Maris, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bakas din ng takot. Ang kanyang desisyon ay nagbigay ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Alam niyang ito ay isang labanan na maaaring mawala sa kanila ang lahat, ngunit ito rin ang tanging paraan para manalo sila sa digmaan para sa katotohanan. Handa ka na ba? Tanong ni Gabo. Tumango si Maris, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Handa ako. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo, mahigpit na naghawakan. Alam nilang sa sandaling iyon, wala nang atrasan. Ang kanilang pag-ibig ay magiging sandata nila sa laban na ito. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Kinabukasan, ang mga headline sa lahat ng pahayagan at news websites ay nagbabanggit ng Alcantara scandal. Ang anonymous email na ipinadala ni Gabriel, Gabo, Alcantara ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng negosyo at lipunan.
Ang pamilya Alcantara, na dating simbolo ng kapangyarihan at prestihyo, ay biglang naging sentro ng kontrobersya. Si Senora Victoria Alcantara Lopez ay nagingit-ngit sa galit. Agad siyang nagpatawag ng press conference sa Casa Alcantara, na may layuning pabulaanan ang lahat ng akusasyon at sirain ang kredibilidad nina Marisa, Maris, Diaz at Gabo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ito ay walang basihan. Mga kasinungalingan, sigaw ni Senora Victoria sa harap ng mga kamera at mamamahayag. Ito ay isang pagtatangka na sirain ang pangalan ng Alcantara Group at saktan ang aking ama na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang buhay sa ospital. Ang babaeng ito, si Marisa Diaz, ay isang oportunista lamang na gustong makakuha ng pera mula sa aming pamilya. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pahayag, biglang nagbukas ang pintuan ng conference hall. Pumasok sina Maris at Gabo na may matatag na tindig at determinasyon sa kanilang mga mata. Ang pagdating nila ay nagdulot ng gulo sa mga mamamahayag. Hindi po totoo ang sinasabi nyo, Senora Victoria, sabi ni Maris, ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa kabila ng kaba. Hindi po ako oportunista. Ako po si Marisa Alcantara, ang apo ni Don Mateo Alcantara, at ang anak ni Maria Clara Alcantara, ang babaeng pinatay nyo. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng hall. Ang mga flashes ng kamera ay sumasalubong sa kanilang mga mukha. Si Senora Victoria ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla, hindi makapaniwala na lumitaw sina Maris at Gabo. Kasinungalingan, sigaw ni Senora Victoria at lumapit, sinubukan na hilahin si Maris. Walang patay na Maria Clara. Nambubulabog ka lang. Huwag niyo po akong hawakan, sabi ni Maris, umatras. Lumapit si Gabo at hinarangan si Senora Victoria. Yahin, sapat na po. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan, sabi ni Gabo. Mayroon kaming ebidensya. Ang diary ni Manang Nena, ang testigo sa ospital, at ang diwasyat ni Lolo Don Mateo. Ipinakita ni Maris ang diary ni Manang Nena sa harap ng mga kamera at ipinaliwanag ang lahat ng detalye. Ipinakita ni Gabo ang kopya ng diwasyat at binanggit ang clause tungkol sa nawawalang tagapagmana. Isang mamamahayag ang nagtanong, may ebidensya po ba kayong magpapatunay na pinatay si Maria Clara, at hindi lang siya namatay dahil sa sakit? Ngumiti si Maris. Opo. Mayroon po kaming testigo. Si Aling Pilar, ang nurse na nag-alaga sa aking ina sa huling sandali ng kanyang buhay. At mayroon din po kaming isang recording. Biglang namutla si Senora Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Agad na lumabas ang kanyang anak, si Miguel Migs Alcantara, na may galit na mukha. Lumapit siya kay Maris at nagtatangkang saktan ito. Sinungaling. Gusto mo lang sirain ang pamilya namin. Ngunit mabilis si Gabo. Agad niyang hinarangan si Miguel at nagkaroon ng saglit na pagtatalo sa pagitan ng magpinsan. Miguel, huwag kang magpadala sa galit. Alamin mo ang katotohanan. Anong katotohanan, sigaw ni Miguel? Na sinisiraan mo ang pamilya natin para sa babaeng yan. Ang katotohanan na ang nanay mo ang may gawa ng lahat, sigaw ni Gabo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis na naalarma sa balita. Sinubukan nilang awatin ang gulo. May report po kami ng posibleng murder case at inheritance fraud, sabi ng isang pulis. Kailangan po namin kayong samahan sa presinto, Senora Victoria Alcantara Lopez. Nanlaki ang mga mata ni Senora Victoria. Hindi ako alis. Ito ay isang pagtatangka lang para sirain ako. Ngunit wala siyang nagawa. Kinailangan siyang samahan ng mga pulis. Bago siya umalis, tiningnan niya si Maris, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagbabanta. Hindi pa tapos ito, Marisa, bulong ni Senora Victoria, na halos hindi marinig. Hindi mo kailanman makukuha ang gusto mo. Hinding-hindi. Naiwan sina Maris at Gabo sa gitna ng mga mamamahayag at sa gitna ng pagkalito. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit may bakas ng pag-asa. Paano na si Lolo Don Mateo, bulong ni Maris, naalala ang matandang Alcantara na nakahandusay sa mansyon. Nasa ospital pa rin siya, Maris, sabi ni Gabo, puno ng pag-aalala. Hindi pa rin siya nagigising. Kailangan niya ang tulong natin. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon ni Don Mateo. Habang nasa critical condition, nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na tila ba nanggagaling sa kanyang nakaraan. Maria Clara, patawarin mo ako, anak ni.
Bulong ni Don Mateo na tila ba nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang diwasya't kailangan si Maris, kailangan niyang malaman ang totoo, ang kasinungalingan ni Victoria. Nasa tabi niya si Gabo, pinakikinggan ang bawat bulong. Ang mga salita ni Don Mateo ay nagpapatunay sa lahat ng nakasulat sa diary ni Manang Nena. Ang kanyang lolo ay alam ang isang bahagi ng katotohanan, ngunit pinili niyang manahimik. Naramdaman ni Gabo ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya, na akala niya ay perpekto, ay puno pala ng kasinungalingan at pagtataksil. At ngayon, kailangan niyang harapin ang lahat. Paglabas ni Gabo sa kwarto ni Don Mateo, nakita niya si Maris na nag-aalala sa labas. Niyakap niya ito. Nakita mo ba ang recording? Tanong ni Maris, ang kanyang boses ay nanginginig. Anong recording? Tanong ni Gabo. Nakuha ko ito sa huling pahina ng diary ni Manang Nena, bago ako umalis ng silid, sabi ni Maris. Nakakabit sa likod ng huling pahina. Isang maliit na cassette tape. Pinindot ni Maris ang play sa kanyang cellphone na may adapter. Ang audio ay malabo, ngunit malinaw pa rin nilang narinig ang boses. Ang boses ni Maria Clara, umiiyak. Ang boses ni Manang Nena, nagmamakaawa. At ang boses ni Senora Victoria, puno ng galit at pagbabanta, hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ng Alcantara dahil sa isang kahihiyan. Hindi ko hahayaan na makuha ng anak ng babaeng yan ang dapat sa akin at sa anak ko. Narinig nila ang tunog ng pagbagsak. Ang sigaw ni Maria Clara. At ang malakas na tawa ni Victoria. Nanginginig ang kanilang mga kamay. Ito na. Ito ang ebidensya. Ang huling piraso ng puzzle na magbubunyag sa lahat ng kasinungalingan. Ang recording na ito ang magpapatunay na ang pagkamatay ni Maria Clara ay hindi aksidente, kundi isang kasalang di sinasadya. Ang kaso tungkol sa pagkamatay ni Maria Clara Alcantara at ang paglabas ng diwasyat ni Don Mateo ay mabilis na humantong sa korte. Ang buong bansa ay nakasubaybay. Ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagmamana, ito ay isang labanan para sa katotohanan, hustisya, at ang pinaglabanang pagmamahal sa loob ng isang pamilya. Puno ng mga mamamahayag ang hall ng korte. Si Senora Victoria Alcantara Lopez, na may matigas na mukha ngunit may bakas ng takot sa kanyang mga mata, ay nakaupo sa kanyang upuan, kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang banda, nakaupo sina Maris Diaz at Gabriel Gabo Alcantara, na handang lumaban. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Senora Victoria ay sinimulan ang kanyang depensa sa pamamagitan ng pag-atake kay Maris. Ang babaeng ito, Marisa Diaz, ay walang iba kundi isang impostor, sigaw ng abogado, habang nakaturo kay Maris. Siya ay isang oportunista na gustong sirain ang isang marangal na pamilya para sa pera. Ang kanyang sinasabing diary ay peking ebidensya lamang. Naramdaman ni Maris ang matinding galit, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Gabo sa ilalim ng mesa. Nagsimulang magsalita si Maris. Ako po si Marisa Alcantara. At ang diary na ito, sabi niya, habang itinataas ang diary ni Manang Nena, ay naglalaman ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kung paano namatay ang aking ina, si Maria Clara Alcantara, na anak ni Don Mateo Alcantara. Inilatag ni Maris ang lahat ng ebidensya, ang diary, ang testimonya ni Aling Pilar, ang nurse, at ang kopya ng diwasyat ni Don Mateo. Ang bawat salita ay may bigat, at ang bawat pahayag ay humahantong sa isang masakit na katotohanan. Nang dumating ang oras para sa pinakamahalagang ebidensya, ang recording. Ipinatugtog ni Gabo ang cassette tape mula sa lumang recorder sa harap ng korte. Ang tahimik na hall ng korte ay napuno ng nagkakagulong boses, ang pagtatalo ni na Maria Clara at Victoria, ang boses ni Maria Clara na puno ng sakit, ang pagbabanta ni Victoria, ang pagtulak, ang sigaw, at ang malakas na tawa ni Victoria. Nanlaki ang mga mata ni Senora Victoria. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng tao sa korte ay nabigla. Ang mga mamamahayag ay nagtipa ng mabilis sa kanilang mga laptop. Ang mga tagapanood ay nagbulungan. Ang Alcantara Group, isang imperyo ng karangyaan, ay biglang naging simbolo ng isang madilim na krimen. Ang recording na ito, mahal na hukom, ay nagpapatunay na ang pagkamatay ni Maria Clara Alcantara ay hindi aksidente, sabi ng abogado ni Maris at Gabo. Ito ay isang sadyang pagpatay na pinlano at isinagawa ni Senora Victoria Alcantara Lopez upang makontrol ang yaman at kapangyarihan ng pamilya Alcantara. Nagkaroon ng gulo sa korte.
Sinubukan ni Senora Victoria na tumayo at magreklamo, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Pagkatapos ng mga testimonya, tinawag ang pangalan ni Don Mateo Alcantara. Dinala siya sa korte sa isang wheelchair, mahina pa rin at may bakas ng sakit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at may kakaibang kinang. Don Mateo Alcantara, simula ng abogado. Alam niyo po ba ang nangyari sa inyong anak, si Maria Clara? Tiningnan ni Don Mateo si Maris, pagkatapos ay tiningnan niya si Senora Victoria. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Sagot ni Don Mateo, mahina ang kanyang boses ngunit malinaw. Alam ko. Alam ko ang katotohanan. Sinubukan kong kalimutan, sinubukan kong itago. Ngunit ang katotohanan ay hindi maitatago. Si Victoria siya ang may gawa. Hindi ko siya pinigilan. Kasalanan ko. Niyakap ni Maris si Don Mateo. Lumabas ang mga luha sa kanyang pisngi. Nagtataka si Miguel Migs Alcantara. Hindi niya inakala na ang kanyang ina ay may kakayahang gawin ang ganoong krimen. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at pagkalito. Matapos ang mahabang paglilitis, nagbigay ng pasya ang hukom. Batay sa mga ebidensya at testimonya, ang korte ay nagpasya na si Senora Victoria Alcantara Lopez ay nanginginig ang puso ni Maris at Gabo. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng laban, ay nakasalalay sa isang desisyon na ito. Nagkasala sa kasong homicide dahil sa kapabayaan at pananakit na nagresulta sa pagkamatay. Ngunit, dahil sa kawalan ng direktang intensyon na pumatay, ang kaso ay hindi ituturing na premeditated murder. Siya ay sasailalim sa matinding parusa sa batas. Napaawang ang bibig ni Maris. Homicide. Hindi murder. Pakiramdam niya ay niloko siya. Pakiramdam niya hindi pa sapat ang hustisya. Niyakap ni Gabo si Maris na umiiyak. Maris, hayaan mo muna. Hindi pa tapos ang lahat. Para kay Maris, ang desisyon na yon ay isang malaking pagkabigo. Para siyang nawalan ng lakas. Ang lahat ng pinaglaban niya tila ba naglaho. Naramdaman ni Senora Victoria ang kaunting pagtatagumpay sa kanyang mukha. Nakatakas siya sa pinakamabigat na kaso. Tignan mo, Marisa, bulong ni Senora Victoria nang dadaan siya sa harap ni Maris, may ngiti sa kanyang labi. Hindi mo ako kayang wasakin. Mas malakas ako kaysa sa akala mo. Pakiramdam ni Maris ay dinurog ang kanyang puso. Ang lahat ng pinaglaban niya ay tila ba nauwi sa wala. Niyakap siya ni Gabo ng mahigpit. Maris, hindi pa tayo tapos. Hindi tayo susuko. Ito ay simula pa lamang ng laban. Masasaktan tayo pero magpapatuloy tayo. Hindi lang ito tungkol sa hustisya sa korte, kundi tungkol din sa hustisya sa puso. Ang gabi ay bumalot sa kanila, puno ng pagkabigo at kalungkutan. Ang labanan para sa katotohanan ay tila ba isang walang katapusang digmaan. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap, ngunit para kina Maris at Gabo, ang lahat ay tila madilim. Ang kanilang pag-ibig ay nasusubok. Ang kanilang pag-asa ay tila kumukupas. Ang desisyon ng korte ay tila isang malaking pader na bumalot kina Marisa, Maris, Diaz at Gabriel, Gabo, Alcantara. Ramdam ni Maris ang pagkabigo. Ang pagtanggi ng hustisya na tawagin itong murder ay nagdulot ng malalim na sakit sa kanya. Paano mangyayari na ang pagpatay sa kanyang ina ay magiging isang simpleng homicide lamang? Huwag kang mawala ng pag-asa, Maris, sabi ni Gabo habang niyayakap siya ng mahigpit. Hindi pa ito ang katapusan. May iba pa tayong magagawa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkalito, mayroong isang hindi inaasahang kaalyado ang lumitaw. Si Miguel Migs Alcantara, ang pinsan ni Gabo at anak ni Senora Victoria, ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Matapos niyang marinig ang recording at ang testimonya ni Don Mateo, nagising ang kanyang konsensya. Maris, Gabo, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na may kakayahan si nanay na gawin ang ganoong bagay. Bulag ako. Pero ngayon, nakikita ko na ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Maris at Gabo. Hindi nila inakala na si Miguel ang magiging daan para sa hustisya. May isa pa akong alam, patuloy ni Miguel. Mayroon si nanay ng isang lumang hard drive na tinatago niya sa kanyang office. Mayroon siyang mga file doon tungkol sa mga transaksyon at mga utang. Sa tingin ko, may kinalaman din yon sa kung bakit niya gustong makuha ang diwasyat ni Lolo.
At sa tingin ko, may ebidensya rin doon tungkol sa kasinungalingan niya sa pagkamatay ni Maria Clara. Hindi niya lang pinigilan ang paggamot, sinadya niya ring itago ang iba pang importanteng impormasyon. Naramdaman ni Maris at Gabo ang biglang pag-asa. Ito na. Ito na ang pagkakataon para baliktarin ang sitwasyon. Magkasama silang nagplano. Kinailangan nilang makakuha ng access sa hard drive ni Senora Victoria. Hindi ito madali dahil mahigpit ang security. Isang gabi, nang mahanap nila ang pagkakataon, pumasok sina Maris, Gabo, at Miguel sa opisina ni Senora Victoria. Maingat silang gumalaw, sinisiguro na walang makakapansin sa kanila. Ito, bulong ni Miguel habang tinuturo ang isang nakatagong kabinet. Dito niya tinatago ang lahat. Nang mabuksan nila ang kabinet, nakita nila ang hard drive. Agad na kinopya ni Gabo ang lahat ng file. Sa gitna ng mga file, may nakita silang isang encrypted folder na may pangalang Key Project na. Ito siguro ang pinakamahalaga, sabi ni Gabo habang sinusubukang i-decrypt ang folder. Nang mabuksan nila ang folder, nagulat sila sa nakita. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera o utang. Mayroong mga email at text messages sa pagitan ni Senora Victoria at ng isang investigador na nagpapakita na sinadya ni Victoria na lokohin si Don Mateo sa paghahanap sa kanyang anak. Ang investigador ay binayaran upang magbigay ng maling impormasyon na nagsasabing namatay si Maria Clara nang walang anak. Bukod pa rito, mayroong mga audio recordings ng mga pag-uusap ni Victoria sa kanyang abogado kung paano palalabasin na aksidente ang pagkamatay ni Maria Clara at kung paano niya manipulahin ang mga ebidensya. Ang pinakamalaking pagkabigla ay ang isang video file. Ito ay isang security camera footage mula sa lumang guest house na nagpapakita ng buong detalye ng pagtatalo ni Maria Clara at Victoria. Malinaw na nakita kung paano sinadya ni Victoria na itulak si Maria Clara sa hagdan at kung paano siya nag-iwan ng nakakakilabot na ngiti nang makita niyang nakahandusay na si Maria Clara. Siya talaga, bulong ni Maris, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Talagang sinadya niya. Naramdaman ni Miguel ang matinding pagkadismaya. Ang kanyang ina ay isang mamamatay tao. Dinala nila ang lahat ng ebidensya sa mga otoridad. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mapapasa. Ang video footage ay hindi maikakaila. Agad na inaresto si Senora Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, ngunit wala na siyang magawa. Sa huli, kinailangan niyang harapin ang katotohanan. Habang nakakulong si Victoria, gumaling si Don Mateo Alcantara. Bagamat mahina pa rin, mas malinaw na ang kanyang isip. Nais niyang makipagkita kay Maris. Sa isang pribadong silid sa ospital, naupo si Don Mateo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang makita niya si Maris. Marisa, anak ko, sabi ni Don Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Sa pagtatakwil ko sa iyong ina. Sa pagiging bulag ko sa katotohanan. Hindi ko alam na nangyari ang lahat ng ito. Kung alam ko lang. Kung hindi lang ako naging bulag sa pag-ibig sa kapangyarihan. Lumapit si Maris at niyakap niya ang kanyang lolo. Ang mga luha ay naglanda sa kanyang pisngi. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawala. Ang kanyang lolo ay nagsisisi. At iyon ang mahalaga. Lolo, bulong ni Maris, matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi lang po kayo ang biktima dito. Naramdaman ni Don Mateo ang kapayapaan sa kanyang puso. Ikaw ang aking apo, Marisa. Ikaw ang dugo ng aking dugo. At ikaw ang tanging tagapagmana ng aking yaman. Ang diwasat na nakuha mo ay ang totoo. Ibinigay ko na sa abogado ko ang lahat ng kailangan. Ikaw ang magpapatuloy ng Alcantara Group. Ikaw ang magdadala ng bago at malinis na pangalan sa pamilya. Kinabukasan, formal na inihayag ang bagong diwasat ni Don Mateo. Si Maris Diaz ang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Group. Ang balita ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa mundo ng negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang reaksyon ay hindi na galit kundi paghanga. Pumunta si Maris sa puntod ng kanyang ina, si Maria Clara Alcantara. Niyakap niya ang litrato ng kanyang ina at inilagay ang kwintas na hugis puso sa ibabaw ng lapida. Nanay, bulong ni Maris, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Nahanap ko na po ang hustisya para sa inyo. At salamat po sa pagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Hindi ko po kayo bibigyan. Ipagpapatuloy ko po ang inyong pangarap.
Kasama niya si Gabo na mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang kanilang pag-ibig ay lumakas sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon, handa na silang harapin ang kinabukasan. Ngunit ang Alcantara Group, na puno ng nakaraang gulo, ay naghihintay pa rin ng kanilang pagbabago. At ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang araw ay sumisikat sa bagong kabanata ng Alcantara Group. Ngayon, ang pangalan na minsan ay sumisimbolo sa kadiliman at kasakiman ay unti-unti nang nagbabago. Nakaupo si Maris Alcantara sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Don Mateo, at napabuntong hininga. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging isang simpleng babae mula sa probinsya, siya ngayon ang CEO ng isang malaking kumpanya. Napakalaki ng responsibilidad. Ang bawat desisyon niya ay tila nakasalalay sa kanyang balikat. May mga pagkakataong pinanghihinaan siya ng loob, lalo na kapag naaalala niya ang mga tingin ng pagdududa mula sa ibang mga miyembro ng board na matagal nang loyal sa pamilya Alcantara. Ngunit sa bawat pagdududa, naroon si Gabo Alcantara. Problema na naman, Madam C, tanong ni Gabo, na umiti habang inilalagay ang kape sa kanyang mesa. Siya na ngayon ang kanyang Chief Operating Officer, at higit pa roon, ang kanyang kanang kamay. Ngumiti si Maris. Ang dami pa rin kailangan ayusin, Gabo. Hindi madaling baguhin ang nakasanayan. Alam ko, sagot ni Gabo na umupo sa harap niya. Pero hindi mo kailangang mag-isa. Nandito ako. Tayo. Magkasama. At iyon ang nagbibigay lakas kay Maris. Magkasama sila. Simula nang kunin niya ang pamumuno, agad silang nagpatupad ng mga pagbabago. Una, ang transparency sa lahat ng transaksyon. Ikalawa, ang paglikha ng Maria Clara Alcantara Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga ina at kabataan na nasa mahirap na kalagayan, lalo na sa mga probinsya. Ang unang proyekto ay sa Tarlac, ang kanyang bayan. Ang mahalaga, alam natin kung bakit natin ginagawa ito, sabi ni Gabo. Para sa tunay na pamana. Hindi ang yaman, kundi ang integridad at pag-asa. Gabriel Gabo Alcantara. Araw-araw, nakikita ni Gabo ang pagbabago kay Maris. Mula sa isang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan, siya ngayon ay isang leader na may puso. Ang bawat kilos niya ay may layunin at ang bawat salita niya ay puno ng pag-asa. Ipinagmamalaki niya si Maris. Hindi niya kailanman inakala na ang pagtataksil ng kanyang tiyahin ay magbubukas ng daan para sa isang bagong buhay, isang mas makabuluhang buhay, kasama ang babaeng mahal niya. Isang hapon, habang nag-edit siya ng isang report, pumasok si Maris sa kanyang opisina. May hawak siyang imbitasyon. Ano yan? Tanong ni Gabo. Ngumiti si Maris, ang kanyang mga mata ay nagkislapan. Gusto kong magdaos tayo ng memorial para kay Nanay Maria Clara. Sa Casa Alcantara. Napakunot ang noo ni Gabo. Pero, Maris, ang Casa Alcantara, puno iyan ng masamang alaala. Alam ko, sagot ni Maris. Pero oras na para linisin ang lahat. Para magkaroon ng tunay na closure. At para ipakita sa lahat na ang Alcantara, hindi na ito lugar ng mga sikreto. Ang memorial ay isang simpleng seremonya, ngunit puno ng damdamin. Ang Casa Alcantara, na dating puno ng lamig, ay nagkaroon ng init. Ang ilang matatandang empleyado, at ang malalapit na kaibigan ng pamilya Alcantara, ay naroon. Si Don Mateo Alcantara, na ngayon ay mas payapa na ang mukha, ay nakaupo sa tabi ni Maris. Tumayo si Don Mateo, mahina pa rin, ngunit may matatag na tindig. Sa lahat ng narito, simula ni Don Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagpapakumbaba ako sa harap niyo. Nagkasala ako. Pinabayaan ko ang aking anak na babae, si Maria Clara Alcantara, dahil sa aking pagmamataas at takot na mawala ang aming pangalan. Ang kanyang kamatayan ay isang pasakit na habambuhay kong dadalhin. Tinignan niya si Maris, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero ngayon, narito ang aking apo, si Marisa. Siya ang buhay na alaala ni Maria Clara. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magbayad sala. Patawarin niyo ako, Maria Clara. Patawarin mo ako, anak ko. Lumapit si Maris at niyakap ang kanyang lolo. Ramdam niya ang pagpapatawad, hindi lang para sa kanyang lolo, kundi para sa sarili niya. Pagkatapos ng memorial, lumapit si Miguel Migs Alcantara kina Maris at Gabo. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng pagsisisi. Maris, Gabo, sabi ni Miguel.
Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. Sa lahat ng nagawa ni nanay at sa lahat ng naniwala ako. Kung may magagawa ako para makatulong, handa ako. Gusto kong makabawi. Ngumiti si Maris. Salamat, Miguel. Ang pagbabago mo, sapat na yon. Maris Diaz. Lumipas ang ilang buwan. Ang Alcantara Group ay unti-unting nakabangon. Maraming bagong investor ang dumating na bilib sa bagong direksyon ng kumpanya at sa integridad ni Maris. Isang araw, sa isang tahimik na gabi, habang naglalakad sina Maris at Gabo sa tabi ng Manila Bay, naramdaman ni Maris ang kakaibang kaba. Gabo, bulong ni Maris. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Minsan, pakiramdam ko, nananaginip lang ako. Niyakap siya ni Gabo ng mahigpit. Hindi ito panaginip, Maris. Ito ang ating katotohanan. Ang katotohanan na binuo natin. Walang imposible kapag may pagmamahalan at pagtitiwala. Lumuhod si Gabo sa harap ni Maris at inilabas ang isang maliit na kahon. Isang singsing na simple, ngunit puno ng kahulugan. Marisa Diaz, simula ni Gabo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Mula sa araw na nakita kita, alam kong may kakaiba sa'yo. Ikaw ang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya, ng hustisya, at ng pag-ibig. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong makasama ka sa bawat bagong kabanata ng buhay natin. Mahal na mahal kita, Maris. Hindi na napigilan ni Maris ang kanyang mga luha. Tumango siya. Opo, Gabo. Mahal na mahal din kita. Ang kanilang kasal ay simple, hindi sa isang engrandeng simbahan sa Maynila, kundi sa isang maliit at payapang kapilya sa Tarlac, ang bayan ni Maris. Nandoon ang kanyang pamilya, ang mga taong nagpalaki sa kanya. Nandoon din si Don Mateo, mahina pa rin ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Nandoon din si Miguel na nagpapahayag ng kanyang suporta at pagbabago. Pagkatapos ng kasal, nagpunta sina Maris at Gabo sa lumang bahay ng kanyang adoptive parents. Tiningnan ni Maris ang litrato ng kanyang ina, si Maria Clara, na nakapatong sa kanyang bedside table. Ang kwintas na hugis puso ay suot na niya ngayon. Hindi na ito simbolo ng sakit, kundi ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa umaga ng kanilang honeymoon, sa isang resort sa tabi ng dagat sa Tarlac, magkasamang nanood sina Maris at Gabo ng pagsikat ng araw. Ang mga alon ay payapang humahampas sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay puno ng mga kulay. Salamat, nanay, bulong ni Maris habang hawak ang kamay ni Gabo. Salamat sa iyo, Maris, bulong ni Gabo. Binigyan mo ako ng pamilya, ng pag-ibig, at ng totoong layunin sa buhay. Niyakap ni Maris si Gabo ng mahigpit. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit at pagsubok, ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang kapayapaan at kaligayahan. Ang yaman ng Alcantara Group ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa katotohanan, at sa mga aral na natutunan mula sa nakaraan. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano pa kadilim ang isang lihim, ang pag-ibig at katotohanan ay laging magtatagumpay. Magkasama silang tumayo, nakatitig sa walang hanggang horizon. Ang pag-ibig at katotohanan ang tunay na pamana. At dito nagtatapos ang kwento ni Marisa at Gabo, isang kwentong puno ng pag-ibig, katotohanan, at pagpapatawad. Maraming salamat po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong mahalagang oras at atensyon sa paglalakbay ni Maris at Gabo. Isang karangalan po para sa akin, bilang inyong scriptwriter, na mailahad ang bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang paglikha ng mundong ito, mula sa mga pagsubok, pag-ibig, at ang pagtuklas sa mga lihim ng nakaraan, ay isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Maraming beses po akong kinilabutan, napaiyak, at napangiti habang sinasaksihan ang kanilang pagbangon. Ang bawat karakter, lalo na sina Maris at Gabo, ay naging bahagi ng aking puso, at ang kanilang mga laban ay naging inspirasyon. Higit pa sa pag-ibig at yaman, ang kwentong ito ay nagpaalala sa atin na ang tunay na pamana ay ang katotohanan, ang pagpapatawad, at ang kakayahang bumangon mula sa sakit. Na ang pamilya ay hindi lang duguan, kundi koneksyon ng puso. At nasa huli, ang pag-asa ay laging nariyan, kahit gaano pa kadilim ang landas. Naway may naiwan kaming aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi po ng kwento ang pinakanakapukaw sa inyong damdamin? Ano po ang natutunan niyo mula kina Maris at Gabo? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba.
Ang inyong mga reaksyon at saloobin ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tatak sa inyong mga puso. Hanggang sa muli po, sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay mula sa inyong scriptwriter na nagmamahal.